Boarded na kami going to Japan. Hi guys, good morning! So ngayon papunta na tayo ng NAIA Terminal 3. Kasama natin si Yarden, si Riley, si Tita Remy, and si Tito Val. Maaga nga pala kami dumating dito sa airport para dito na kumain bago mag-check-in. Wala daw window seat, okay lang. Kahit di window, may likod-likod po ba yan? Anong zone yan at? Road 10. Road. Zone A. A few moments later. Partida, inagahan na natin pumunta sa airport pero inabutan pa rin tayo ng final call. Paano ba naman kasi halos 2 oras yung pila sa immigration tsaka sa security? Guys, so boarded na kami going to Japan. 2 hours later. And finally, after almost 4 hours ng flight, nandito na tayo sa Narita International Airport in Tokyo, Japan. And we book our SIM card via Klook. This comes with unlimited data for 5 days. And dito nyo siya mapipick up sa My Japan Airlines ABC near sa arrival hall ng Terminal 2. Take note lang na mag-book kayo ng SIM card ahead of time kasi hindi siya pwede ng same day pickup. Sa baba nga pala ng arrival hall, meron na ring train station and nandito yung sasakyan namin, yung Skyliner, papuntang Nippori Station. Medyo pricey nga rin pala yung binayaran namin sa train kasi itong Skyliner ay rapid train siya. So, diretso na siya hanggang Nippori Station and reserve seat na rin siya. So, guaranteed na may upuan ka na just like an airplane. And eto, nakapasok na nga kami sa train. And ang maganda sa train na to, meron siyang sariling CR sa loob. May mga charging ports and meron din siyang mga vending machine sa loob so hindi ka mag-iinip. And then touchdown Nippori Station. This is our second train. Nilipat na kami ng train going to Shinagawa. From Narita Airport going here to Nippori Station, it took us around 40 minutes to 1 hour. Kaya ito, mukhang gutom na yung mga ka-wonders natin dito. Touchdown, Shinagawa Station. So, dito tayo sasakay papunta sa Kojiya Station. Pero nakaramdam na ng ginaw tong mga kasama ko kaya nagpalit na sila ng mga damit. Living naman dito sa Mount Everest. Okay, finally at Kojiya. And finally, after almost 2 hours na biyahe from airport, nakarating na kami dito sa may Kojiya Station. Meron din palang malapit na convenience store sa baba lang mismo ng station. And nag-decide kami na dito na kumain ng lunch para pagdating namin sa bahay, magbibihis na lang kami para lumarga ulit. So ito na si Tita, bumili siya ng kanyang lunch and dito kami upo sa labas kasi walang available na seats for dine-in sa loob ng mga convenience store dito. And syempre, as dakilang mga cheapskates, naglakad na lang kami mula dun sa station papunta dun sa Airbnb namin kasi 5 minutes away lang siya.
Sinenda na rin pala kami ng code nung may-ari ng Airbnb. So this will be our home for the next 5 days and malaki yung Airbnb to be honest. 2 floor siya. Sa first floor nandun yung theater room, yung kitchen, tsaka yung CR, and then yung dining room. Now, let's proceed sa second floor. Second floor, nandun lahat ng rooms natin. So, ito yung room number 1. Meron siyang 2 malaking bed. And then, yung room number 2, meron siyang 3 malaking bed. Ang maximum capacity na itong Airbnb ay 10 packs, pero 5 lang talaga kami. For tonight, we have decided to go sa Akihabara and buti na lang meron akong Sika card. Hindi ko na kailangan pumila sa mga vending machine. So, eto, papunta na tayo ng Kamata Station. Then, nandito na tayo sa may Kamata Station. From Kamata, sakay ulit tayo ng ibang train going to Akihabara. Naabutan din pala namin yung rush hour dito sa Japan and ganito yung itsura niya kapag rush hour dito. Hi! Hi guys! Nandito tayo sa may Akihabara. Ayan, sa Akihabara. So, fun fact lang, Akihabara is known as Electric Town dito sa Japan. So, at Akihabara, sobrang malamig ba? Hindi naman. Malamig ba? Oh, napakalamig! Hindi siya malamig kasi hindi ka giginain. Mamamanhid ka na sa lamig. Na tayo sa Don Quixote. Are you ready? Nagpunta nga pala kami dito sa Don Quixote para bumili ng mga pasyabais, skincare, and mga midnight snack namin mamayang gabi. And heads up lang din, hindi po lahat ng Don Quixote pare-pare sa mga pricing. Ay mga lods, nandito tayo sa may kakainan namin. Tara na dito. Mga lods, nandito na kami sa may Zazeria. Pilahan yung restaurant. And we have to wait pa. So, maraming nakapila ngayon. So, yung drinks dito sa kinainan namin mga lods, unlimited siya. Meron silang coffee, meron silang tea, and then ito yung mga sugar syrups nila. Tapos dito yung ice. Yung water, libre lang. Then they also have sodas and fruit juices. Ayun siya. And kung kakain kayo dito sa Zazeria, I highly recommend this mousse cake. Sobrang moist, sobrang creamy, it melts in your mouth. Ganun siya. Masarap yung pagkain nila and sobrang mura lang. Nagulat kami dito sa pizza na to kasi wala pa siyang 200 pesos, 100 something lang siya. Kaya nung tinanong namin, akala namin isang slice lang, yun pala isang buong pizza na siya. And dito natupad yung pangarap ni Yarden maging cashier. Kasi dito sa Japan, self-service lahat. Pati yung pagbabayad at pag-check-out nyo, lahat self-service lang. Kailangan nyo lang i-scan yung barcode sa resibo ninyo, sa may table ninyo. Tapos yun yung gagamitin nyo para mabayaran yung bills nyo. Inisipon na kami. Feeling namin, pagbalik namin after vacation leave, magsisick leave naman kami. Naman 3:30. Sobrang lamig talaga, sin. Yung kinainan namin kanina, masarap naman yung pagkain, tsaka sobrang mura ng food nila, tama? Opo, mura lang. Anong kinain mo kanina? Pizza, pasta. Nasa Japan kami, pero ang kinain namin Italian. Wow. How's your first 11 hours in Japan? My nose is running, but How fast is the run?
How's your first 11 hours here in Japan? Freezing. Freezing. Like, how freezing is this? Kulang yung 2 patong. To end this day, pumunta kami sa mga toy shop dito sa Akihabara para maghanap ng Pokemon. Pero wala kaming nahanap na Pokemon dito kaya nag-check na lang kami kung anong pwede naming makita kasi wala kaming pera pambili. Pauwi na kami. Pabalik na kami ng Shinagawa. It is actually a very tiring day. Ayan, halata naman, pagod na pagod. And pagdating namin sa Kujiya Station, pumunta ulit kami doon sa convenience store na kinainan namin nung lunch. Kasi bibili kami na itong mga hot drinks. Ang cool nga kasi meron silang mga hot drinks dito. Kung sa atin sa Pinas, puro freezers and refrigerator. Dito may mga hot drinks din sila. And I got this Georgia coffee. Pag-uwi namin, agad naming binuksan yung heater para mas masarap yung tulog natin. Anyway, see you on our day 2.